Tayo since as we all know, medyo ang pinapagda po natin ngayon, dalawang mabigat, dalawang kilala. And then all of a sudden, we have a new face para po labanan itong sinasabi nga nila, medyo bigati, mga higante ng Maynila. Ano ang meron o bakit napakalakas ng loob ng isang Samuel Versosa para labanan? Sino ba si Samuel Versosa? Ako po si SB, Sam Versosa, pinanganak at isang tunay na batang Sampalo. Nanggaling ng hukam sa wala. Ang mga magulang ko po ay galing probinsya. Ang nanay ko po ay Bisaya, galing sa Mindanao. Ang tatay ko naman po ay Ilocano. At sila ay nagsimula dito sa Sampalo. At wala silang pinamana sa akin kundi pag-aaral ko po. Kaya nag-aaral tayo na mabuti hanggang tayo naging valedictorian, graduated top of my class. At isa rin po ako sa mga nanalo sa Battle of the Brains, kung naalala niyo yun. At tunggalian yan, ang pinakamatalinong estudyante sa buong Pilipinas. Tayo po'y nanalo dyan at naging scholar tayo sa UP Diliman. Ako rin po ay isang civil engineer, license. Hindi lang ako negosyante, isa rin akong intinyero. Marami na tayong karanasan sa pagnenegosyo. Dala ko po sa Maynila ang mahigit 20 years of business experience. I'm the CEO and president of different companies. I once handled Ferrari and Maserati Philippines. Now I'm still the owner and president of Maserati. I have offices in different parts of the Philippines and also in other countries. I've been blessed by so much. Galing po ako sa wala, pero bigyan po na sobra-sobra ng Panginoon. Halos lahat ko yata ng pinangarap ng normal na tao ay bigay sa akin ng Panginoon. At ngayon po nilagay ako ng talhana at ng Diyos dito sa sitwasyon na to para makapadala po ng ilang tulong kundi pagbabago sa ating minamahal na Manila. Alam naman ninyo yung programa natin sa telebisyon na tutuktuin pati DRSD. Puro pagtulong lang ang ginagawa natin. Hindi lang pinansyal, kabuhayan, mga pangmatagalang na solusyon. Mahigit 10 taon na ho tayong tumutulong. Mga programa natin ay higit 5 taon na. Ang tutuktubin, ang DRSD, lahat po yan may risiko. At kung ako po'y nakakatulong sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga kababayan ko sa Maynila ay hinihiling na ho ang tulong ko para magkaroon na po ng tunay at desperadong pagbabago dito sa ating lungsod na napauna ko sa utang, nabenta na ho ang ari-arian at napag-iwanan na ho dito sa buong Pilipinas at buong NCR. Ang Maynila ho ang capital ng Pilipinas, ngunit ang Maynila na ang isa sa pinakamahirap, kundi ang pinakamahirap na syudad dito ho sa NCR. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganito. Baka siguro sa paulit-ulit na pangalan ng mga namumuno. Napag-iwanan na ho tayo ng Taguig, napag-iwanan na tayo ng Makati, kahit Quezon City napag-iwanan na tayo. Kung walang magbabago sa mga namumuno, wala akong magbabago sa Maynila. Ang problema ng Maynila parang sakit. Habang tumatagal, palala ng palala. Kung wala ho talagang magbabago sa mga namumuno, wala ho talagang mangyari sa kailangan natin gusto. Alright, thank you so much, SB. Kung meron tanong natin ang Kenneth Josie. Meron si June Samson ng DWIC po. DWIC. Reporter. Good morning po kayo. Magandang umaga po. Tatanong ko sana yan. Ano sana yung qualification? Sino ba si Sam Versosa? Pero kahit anong pa ni Lawrence kanina. Hello, Maites. Opo. Ang tatanong mo na lang yung maraming nagsasabi, subukan natin yung bago. Nasubukan na yung dalawa, sabi nila walang nangyari, dito tayo sa bago. Ano po ang may papangako natin sa mga Manileño na pagbabago sa Maynila? Gusto ko na mong tanong, ano yung kwalifikasyon ko? Kakasabi ko lang po, ako po ay galing sa wala, kaya alam ko po yung pakiramdam ng wala. Ramdam ko po yung mga kababayan kong mahihirap, alam ko yung mga kinakailangan nila, at alam ko rin yung mga kinakailangan para maiangat ang mga sarili nila sa kahirapan. Nagawa ko po yun sa sarili ko, nagawa ko sa ibang tao. Yun din ang gusto kong gawin sa bawat Manila.
Ang number one problem ng Maynila ay kahirapan. Hanggang hindi matutugunan itong problema ito, walang nang magbabago sa Maynila. Ano ba ang ginamit ko para may angat ang sarili ko sa hirap? At yun din ang gagawin ko sa Maynila. Itong 3 K na to, ito po yung programa ko, yung KKK, yung programa sa kalusugan, kaalaman o edukasyon, at kabuhayan o trabaho para sa kanila. Ito yung ibibigay ko sa bawat Manila na pwede magpaangat sa atas ng kanilang buhay. Number one problem dyan, una kalusugan. Kahit saan ako pumunta, pag-house to house ako, ikutin ko bawat isinita. Bawat bahay merong may sakit. Merong senior citizen na may maintenance medicine. May problema sa ospital. Wala akong tumutulong sa kanila. Yan yung una natin tutugunan. Libreng gamot, libreng pang-hospital, dagdag na mga doktor, nurses, pasilidad. Kasi kahit may mga hospital, ang dami yung natatanggihan. Natatanggihan mo sila lalo na walang pang-gown, walang pambili ng gamot, walang mga gamot sa health center. Yan yung uunahin natin. Pangalawa, yung edukasyon. Bubuhusan mo natin ng puto ang edukasyon sa Maynila. Ang pangarap ko po ay wala na hong kabataan na titigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Bubuhusan natin yan ng pondo, libre na pag-aaral, allowance, uniform, sapatos. Kung nagagawa yan sa ibang lungsod, sa NCR, libre yung school supply, bag, sapatos, may allowance pa, pati hindi kaya gawin sa Maynila. May pagkakamali talaga eh. Kailangan makapagtapos sa mga kabataan natin dahil ako po ay yun ang ginamit ko. Edukasyon ang ginamit ko para magkaroon ng oportunidad sa buhay. Yun din ang ibibigay ko sa bawat kabataan dito sa Maynila. At pangatlo po, yung pagbibigay ng kabuhayan. Ako po isang negosyante. Dito na bago buhay ko. Kabuhayan po ang solusyon. Kabuhayan ang ibibigay natin sa bawat Manileño para maangat nila yung buhay nila sa hirap. At yung 3 K po ang dadalhin natin sa Maynila. Actually, yung kabuhayan, isa sa mga yung binabato, Sir Sam, sa inyo, is simply because of the networking aspect of your business. Could you answer them about it na, kasi ipilit nilang niyunurakin pyramiding because of that, sir? Alam niyo po, network marketing is a legitimate business. Front Row and Luxwhite has been there for the past 15 years. Wala kaso yan, walang problema yan. We've opened offices in Hawaii, in Australia, in London, in Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi, Hong Kong, Singapore. First world country. Kung may problema sa negosyo, hindi siguro kami nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang nangyayari lang, may mga ibang kumpanya na nagsara at ginagamit po yung network marketing as front, kaya nadadamay ho kami. Pero wala naman kami ibang ginagawang illegal. Nagbebenta lang po kami ng health and beauty supplements. Nagbebenta kami ng vitamins, ng pampapayat, ng pampaputi, ng glutathione, ng Luxwhite, ng sabon. Wala ho kaming investment na hinihingi. Produkto po ang binibenta namin. Doon po sa mga naninira sa amin, hindi ko po alam. Alam ko po madumi ang politika. Bago po ito pinasok, alam ko kung gaano madumi. Pero hindi ko alam na ganito kagrabe na ginagamit na lahat ng mga vloggers, ng mga trolls, at nagpapakalat po ng mga fake news. Ang tagal ko na, we've been in business for the past 15 years at patuloy na palaki po ng palaki. Kaka-open lang namin ang ilang mga branches namin. Nagbukas na po kami ng Luxwhite Cafe, ng Luxwhite Beauty Clinic. Ngayon, kakalaunch lang namin ng Luxwhite Ultima, ng Ultimate Collection. Palaki ng palaki ho yung negosyo namin. Kaya nga ho kami nakakatulong dahil lumalaki yung negosyo namin. I'm so proud na galing ho sa tama yung tinutulong namin. Yun din po ang dadalhin ko sa Maynila. Isang transparent, accountable, at malinis na pamumuno. Gusto na natin tapusin yung mga trapo at korap sa Maynila. Kung ano man yung ginawa kong pamumuno at napalaki ko po ang local, multinational,
pati international na mga brands dito sa Pilipinas, yun din po ang gagawin ko sa Manila. Alright. Any more Next questions? question from Rappler Reporter. Sir, first question to siguro, you mentioned yung business. Typically frowned upon sa mga politicians na mayroong business degrees. How would you make sure na hindi to maka-affect dun sa magiging independent ka or magiging independent yung governance nyo dun sa businesses nyo or wala mong magiging business degrees at all? First of all, I'm self-funded. Independent po tayo. Wala po tayong utang na loob kahit ano. Lahat ng ginagastos ko galing sa sarili kong pera. Kaya dun pa lang, malalaman mo na wala tayong pagbibigyan. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang utang na loob ko lang ay ang mga Manila. Para lang sa kanila. Doon ko po ibibigay lahat. Ang maganda nga sa may karanasan sa negosyo ay madadala ko to sa pamumuno ko sa Maynila. Kung nakapagpalaki po ako ng negosyo at nangat ko yung sarili ko sa hirap, kaya kong pamunuan yung Maynila. Baliktad kasi yung nangyayari. Yung ibang namumuno, pumasok ko sa politika, saka nagnegosyo, saka yumaman. Baliktad yun. Dapat nga, bago ka pumasok sa politika, nagkaroon ka na ng negosyo, nagkaroon ka na ng enough experience, na paasenso mo na sarili mo para hindi mo na pag-interesan yung pera ng mga tao. Yun ang sa tingin kong age ko eh. Lagi ko nga sinasabi, anong kaibahan ko, hindi ko pag-iinteresan yung pera ng Manileño. Yun lang ang may papangako ko. Magiging tuloy lang ako, yung pera ng Manileño, madidiretso ko sa mga tao. Yung mga kalaban mo natin ng ilang ibang tumatakbo has been there for the past 20 years. Yung iba, 25 years na. Ilang beses na huli nung binoto. Ilang beses nyo lang nasubukan. Anong nangyari sa buhay natin? Lalong humirap. Lalong nabaon sa utang. Lalong naging kawawa at napag-iwanan ng Maynila. Kaya nga sabi ko, kung wala akong magbabago ko sa mga namumunod sila pa rin, ganun pa rin po ang mangyayari. Another question po. You mentioned you want to catch up with the neighboring cities like Taguig, Makati, which are home sa mga business district. How do you specifically pursue that? Alam niyo po, I'm a businessman. Alam ko yung mga problema ng bawat negosyante. Ramdam ko din sila. Kailangan ang mga syudad natin ay tinutulungan ang mga negosyante para mas mapadali ang pagnegosyo. Ang nangyayari dito sa syudad natin na Maynila, ang ginagawang negosyo, yung City Hall, bago ka pa makapagbukas ng negosyo, pinahihirapan ka. Napakadaming permits na kailangan kunin, napakadaming kailangan taong lagyan. Mag-umpisa sa occupancy permit, sa fire, sa business permit, sa health permit, napakadami ho. Ginagawang imbes Maynila ang paramihan ng negosyo. Ang pinaparaming negosyo, yung City Hall. Pinaparami yung red tape, pinapahirapan yung negosyo. I've consulted with different businessmen. Filipino Chinese Business Club, Chinese community. Ang dami nilang hinahin. Magpapatayo lang sila ng mga building, hihingan sila ng milyon-milyon. Imbis magpapatayo ko sila ng mga negosyo, commercial spaces, para mas dumami ang negosyo, hindi na lang nila tinutuloy. Dahil sa isang building na ipapatayo, hiningin sila ng 20 million, 10 million. May isa akong kilala, nagpatayo ng building dahil sa kagustuhan niya magpatayo ng building ng commercial space para sa negosyo. Hiningan siya ng 10 million. So nagbayad siya. Hindi niya natapos yung building. Inabutan siya ng pangalawang mayor na namumuno. Hiningan na naman siya. Sabi niya, wala nang katapusan to. Pag ako nag-negosyo rito sa Maynila, imbis mag-negosyo sa Maynila, lipat na lang ako sa katabi. Pwede ako mag-negosyo sa San Juan. Pwede ako mag-negosyo sa Quezon City. Walang hihingi na ganyan. Mas madali yung permit, mas walang lagay, mas madaling mag-negosyo. Basically, ang gagawin ho natin, tatanggalin natin lahat ng korupsyon at red tape sa gobyerno. Yan po ang dadalhin natin sa Maynila.
mas madadaliin natin ang pagninegosyo para mas dumami po ang negosyante. I'm a businessman. I'm an entrepreneur. Ang dami ko pang naiisip na plano para sa Maynila. Alam niyo po yung mga assets sa Maynila, yung mga lupain na binenta na sobrang hinayang ako. Pwede po ito maging livelihood centers, mga palengke, mga mall, mga lugar kung saan pwede magnegosyo ang mga tao, ang mga Manileño. Kaso, binenta ho ito mga to eh. Imbis pakinabangan to mga assets na to, binenta ho. Imbis lumami ang nagnenegosyo sa Maynila, inawalan pa tayo ng opportunity na magkaroon ng maraming businesses sa Maynila. Imagine mo yung isang property na yan. Gawin natin palengke yan. Gawin natin yan livelihood center. O kahit mall na maliit. O kaya 2-story mall. Ang daming pwedeng gawin na naiisip ko. Ilang commercial centers, ilang pwesto sa palengke, ilang pwesto ng tindahan ang pwede natin gawin at maibigay na negosyo sa bawat Manileño. Ngayon, nawala na lahat ng opportunity na yan. Yan po yung sinasabi ko na kailangan meron mo talagang background sa business. Alam mo yung lingwahe ng mga negosyante. Alam mo kung ano yung asset, ano yung liability, ano yung cash flow. Paano ka magdadagdag ng pera sa Maynila para may mas marami kang panggastos para sa mga tao. Ito po yung karanasan na dadalhin ko dito sa Maynila para mas mapaunlad po tayo. Mas dumami ang mga nagnenegosyo, mas madali ang nagnenegosyo, mas maraming pumunta dahil mas maraming magandang mapupuntahan na mga commercial centers dito sa Maynila. Mas uunlad po yung buong Maynila. Hindi na pakatulahan sa sabi ko is, nasyante mismo eh. Ikaw mismo gumawa niyan, nagawa mo na mismo, so it's very hard to doubt about it. Next question from Philippine Star, Sir Gio. Philippine Star, sir. So yun ang mga offices. Sir, hindi malapit. Salamat. Tama po sir, you're running without any tandem and any formal party po, no? If you're running without any vice mayor or any councilor in your state, although may nabalitaan po ako na may mga konsehal na tumatakbo po para sa inyo, paano po ninyong masisigurado na yung mga polisiyang gusto ninyong ipatupad sa Manila ma-approve din ng City Council na kung saan medyo kulang po yata kayo ngayon? Thank you. Alam niyo po, dyan po pumapasok yung leadership at political will. Alam niyo, pag ikaw ang mayor, siyempre ikaw magpapatupad, ikaw makausap, ikaw magpapaliwanag kung bakit karapat dapat yung mga magagandang programa na. Kung meron mang tumutol dun sa mga yun, malalaman ng tao kung sino yung tunay, sino yung nagsiservisyo ng maayos sa gobyerno. Kasi lahat naman ng gagawin ko, pro-Manileño, hindi ko pro-politiko. Puro kabulihan, puro pagtulong, puro pagbago ng buhay. Puro magagandang proyekto ang papatupad natin. Kung ikaw naman ay matinong konsehal, matinong vice mayor, bakit mo naman tututulan yung mga magagandang plano natin para sa Maynila? Sabi ko nga po, ang dala ko po sa Maynila ay reforma, totoo at desperadong pagbabago. Ito po yung mga gusto kong ilatag para kahit matapos na po ang aking termino, pag nalilatag na natin itong mga reforma at pagbabago, alam ko po sa loob ko na may magandang susundan yung mga henerasyon, yung mga batang Manileño. Another question from Gina Mape from DWWW. Hi, Sasha. Good morning. Kanina po nabanggit nyo na lahat ng nagagastos nyo ay galing sa iyo. Pwede po nyo ba kami bigyan ng idea kung magkano na po ang inyong nagagasta? Ako po ay hindi naman ako mabilang eh. I've been helping for the past 10 years. Front Row Cares has been there for the past 15 years. Tutok kami has been there for the past 5 years. Alam niyo po, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba yung mga donasyon ko noong mga nakaraang mga taon
nung panahon ng pandemya. Nandyan yan, sa Philippines na yan, nasa Ecuador yan. Nasa television yan. I-compute nyo na lang po, nung nandun kami sa Tutuktuin, programa namin sa television ni Kuya Will, araw-araw ho kaming tumatawag. Tumatawag kami doon sa mga nakatutok na mga kababayan natin na may mga problema pinansyal. Nagbibigay ho kami per tawag namin, 10,000, 20,000, 50,000, minsan 100,000 pa kung talaga nangangailangan. Sinasagot namin yung mga pang-hospital, yung pandemya, more than 40 hospitals. Binigyan namin ng mga face mask, PPE. Kami ho yung mga unang rumisponde ng pandemya 2020. Nagpagawa na kami ng maraming at nagpa-renovate na kami ng maraming mga simbahan. Tuwing sa una ho, andun ho kami. Libo-libo ang mga nabaha, nasunugan. At alam niyo naman yung binibigay namin, masasarap. Spam, Delimundo, masasarap na bigas. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. May programa ho sa Dear SB na papanood sa television every Saturday. Sa GMA, ilang taon na ho yan. Nakikita nyo yung pinamimigay natin. Pag nabigay ako ng negosyo, daan-daan. Nakikita nyo yung pag niresend ko. Mamili ho kayo. Show Maynila franchise, SB Store ng Bayan, Bigasan, Parisan, Pesto sa Palengke, puro pang magagalang. Hindi ko na ho binibilang yung aking naigastos. Meron tayong SB Mobile Clinic, tulong sa kalusugan. Ilang trucks yan? Mahigit 10 truck ng clinic, mobile clinic, mobile butika na may lamang mga X-ray, ultrasound, ECG, laboratory equipments. Dinadala ko na ho yung hospital sa bawat barangay sa Maynila. SB Mobile Butika nagbibigay ng libre maintenance medicine para sa lahat. Lahat po yan galing sa sariling bulsa. Last year lang, nag-donate ako ng 10 luxury vehicles para itayo ng diagnostics and dialysis center dito sa Maynila. Patapos na po yan. Nabili ko na po yung mga kagamitan. More than 200 million yung kotse na naibenta ko para ho itulong sa mga kababayan natin. Ako ay nagbebenta ng sariling kagamitan para itulong. Hindi tulad nung iba. Ang binibenta ka, ari-arian ng Maynila, hindi ko alam saan napunta. Bilyon-bilyon. Nung panahon ng pandemya, nag-donate na ako ng Ferrari. Sa PGH, nung nasunog, nag-donate kagad ako ng milyon. Nag-donate pa ako ng brand new Maserati ng auction 2 years ago para sa pagpapagawa ng bone marrow treatment facility sa PGH. Hindi ko na total yung naitulong ko. Medyo mahirapan tayo mag-compute kung ito-total natin lahat ng naitulong natin. Pero ang masasabi ko lang sa mga kababayan ko sa Manileño, lahat ng tinulong ko galing sa sariling bulsa, dugo at pawis namin yan. 20 taong pinagtrabahuan. Halos binigay ko lahat ng meron ako. Lahat ng meron ako, tinulong ko. Minsan ko lang sasabihin to dahil naitanong nyo, ayoko naman ipagyabang. Pero kung ako po nabigay ko kung ano yung meron ako para sa inyo. Imagine niyo na lang pag nandun na tao sa studio hall. Anong kaya kong gawin para maging tulay at ibigay yung pera naman nila yung diretso sa mga. Thank you, sir. Isa ko lang na lang, naniniwala po ba kayo sa survey? Sa resulta ng survey? Naniniwala po ba kayo sa resulta ng survey? Kayo po ay, kung naniniwala po kayo sa survey, sa Okta Research po ay umaangat kayo? Director. Naiiwanan nyo na po ang problem? Any thoughts on that? Alam niyo po, matagal na po naglalabas ng survey yung mga kalaban natin. Tuwing naglalabas po sila ng survey, kung sino man na naglabas, siya po yun lamang. Nangyari na ho yan sa presidential election, ginawa na ho niya yan, na nung presidential election, nung tumatakbo siya, lahat ng nilalabas ng survey, lamang siya. Pero alam niyo naman, anong kinalabasan nun? Sino po ang nanalo? Ang layo-layo. Kahit sa Maynila, hindi siya nanalo. Paano naman maniniwala ang tao sa mga ganyang survey? Diba? Nilabas na siya yung una, pero ang nanalo yung iba. Ang tunay na survey po, yung nasa kalye.
Ang tunay na survey, yung suporta ng mga tao sa grounds. Kayo po ay nasa media, nakikita nyo, nasa Facebook, nasa YouTube. Ako po'y araw-araw na umiikot. Nakita nyo naman, libo-libong tao, sabik na sabik sa pagbabago. Hindi ko yung binabayaran. Kung sayang pumupunta, halos maubos ako ang boses ko. Kagabi lang, galing ako sa San Andres, Santa Ana. Punong-puno ng tao, walang bayad. Handang-handang makinig. Handang-handang malaman yung mga plano natin. Napakainit ng suporta. Yun po, sa tingin ko, ang tunay na survey. Yung tao na nandyan sa grounds, araw-araw nagpapakita ng suporta at pagmamahal. At malalaman ho natin sa May 12, yung tunay na boses ng Maynila. Maraming salamat. Alright. Any more questions? Go ahead, sir. Amanda Fernandez. See? Hello, yeah. From SE. Yeah, you already mentioned yung mga ginawa ng tulong ng pamilya. Pero yun, pero anong take mo? Kasi palagi pa rin, binabalita, kinakalat na anong tulong na nagawa mo, di ba? Although you mentioned kanina, you even have the KKK, di ba? Pero yun nga, lagi kang binabanatan. Nasaan ka daw during the pandemic, mga gano'n, di ba? Alam niyo po, sabi nga ng Lawrence, nasagot na ho yan. Yan ho kasi yung pinapakalat na kasinungalingan ng isang tumatakbong dating mayor. Buti na lang po, napakadami nating resibo. Lahat ho yan, nasa Facebook, nasa YouTube, nasa TikTok. Isa pa nga ho yung Maynila sa mga napagsakan po ng mga bigas, ng mga delata, ng mga kabuhayan, ng mga gamot. Hindi lang Maynila kasi yung tinulungan namin buong Pilipinas po. Ang mga Manileño at ang mga tao ngayon matatalino na. Hindi na madadaan sa matatamis na dila katulad ng ginagawa ng mga kalaban natin. Sobrang veterano na ho Dinadaan ho sa mga fake propaganda, fake news, mga kasinungalingan. Buti na lang, meron ho tayong mga resibo. Buti na lang, may mga videos tayo. Ang maganda nga dyan, isa sa mga video, isa pa siya sa mga nagpapasalamat sa atin ilang beses. Nag-ribbon cutting pa kami ng isang front row eskwela na tinayo namin dito. Kasama namin si Isko, doon sa isang front row eskwela na niribon cutting namin. Doon naman sa Josefina, dito sa Sampalo, kasama naman namin si Mayor Hani Lacuna nung nag-open ho kami ng front row eskwela. At syempre, nandun ho yung buong barangay para i-witness lahat to. Kaya sabi ko nga, kahit anong kasinungalingan ang ikalat nila, nandyan po yung mga taong bayan na nakita lahat ng pagtulong natin at nandyan po ang lahat ng resibo natin on videos, on social media, and on print. Kasi yung iba sa inyo, nalathala na ho yan sa iba't ibang media publication. So yun na po. Yeah, kasi one more thing. Kasi syempre nasi-issue ba yung mga ibinenta na Manila. Kasi nasabi ng iba, lalo na yung mga pagpwesto, ginamit nila during the pandemic sa pagtulong. Pero ang tanong ng iba, if ever po, kayo po yung nakapwesto lang ano pong gagawin nyo? Kasi sinasabi ng iba, sinasabi niya kasi hindi siya yung nakapwesto. Kaya namin pinenta to help yung mga mamamayan ng Maynila. Kung siya bang nakapwesto, ano bang gagawin niya? Baka magbebenta rin siya. Pero yun ang tanong, ano po ang dapat ginawa niyo kung kayo nakapwesto lang? Alam niyo po, isa yung sa pinaka nakakalungkot na kasinungalingan na ginagawa ng mga kabila. Ginamit ho nila yung pandemya para makapagbenta. Ginamit nilang rason yung pandemya para mangutang. Pero alam niyo ba, sa dinami-dami ng lungsod sa Metro Manila, sa NCR, tanging Maynila lang ho ang nagbenta at nangutang ng bilyon-bilyon. Ang Makati, nagbigay naman ng ayuda, pero hindi nagbenta. Hindi rin nangutang. Sa Pasig, sila Mayor Vico, hindi naman nagbenta. Hindi naman nangutang. Sa Quezon City, sa Taguig, walang nagbenta ng bilyong-bilyong ari-arian at wala rin nangutang, pero nakapagbigay ng ayuda.
Tanging Maynila lang ang ginamit ho ang pandemya para lang mangutang ng bilyon-bilyon at magbenta ng ari-arian. Kung ako po ang nandun sa kalagayan na yan, hindi ho tayo magbebenta dahil hindi sa akin yun. Itong mga ari-arian na to ay sa mga Manilenyo. Hindi tayo magbebenta. Ang gagawin natin, ikatulad ng ginawa ng ibang mga namuno sa ibang syudad, huwag ka magbenta, huwag ka mangutang. Pwede ka mag-reallocate ng pundo para mabigay mo sa mga tao. Para mabigyan mo ng mga ayuda, mabigyan mo ng pagkain. Kung ako'y magiging mayor nung panahon na yun, bilang negosyante, hihingan ko ng tulong yung napakadaming negosyante sa Maynila o kaya yung ibang negosyante katulad ko. Kasi ang dami ko hong tinulong nung pandemya. Nakalatala yan, nasa Philippine Daily Inquiry yan. 100 milyon yung sales ng kumpanya namin, binigay namin sa pandemya, binigay namin sa tao. Pero hindi lang ako yan. Napakadaming big companies ang nandirito sa Maynila. Karamihan ng billionaires. Dito sa Pilipinas, may negosyo sa Maynila. Bago ko unahin yung pangungutang, bago ko unahin yung pagbebenta, uunahin ko muna yung paghingi ng tulong at pagdiskarte sa pagkuha at paglikom ng pera para may tulong ko sa mga tao. Yun po ang gagawin natin. Hindi ko ibebenta yung ari-arian na hindi sa akin. Kung darating naman tayo sa talagang kinakailangan natin na magbenta, hindi ko dadaanin sa style na ginawa nila. Dun sa patago, hindi alam ng mga tao. Kailangan ito ng plebisito. Kailangan alam to ng mga Manilenyo. Kailangan transparent. Sa kanila to Diba? Sinong nakabili? Kailangan ba natin talaga benta? Papayag ba sila? Kasi kung hindi sila papayag, ba't natin gagawin to? Itong mga assets na ito, na mga binenta nila, para po ito sa mga Manilenyo Para sana to sa mga pabahay nila. Problema ang pabahay. Para sana to gawing hospital. Para doon sa mga may sakit. Dapat gawing eskwelahan to para doon sa mga kabataan natin para makapagtapos. O kaya gawing livelihood centers para doon sinasabi kong paglawak ng komersyo at negosyo sa Maynila. Lahat to itong properties na to dapat pinakikinabangan ng Maynila at hindi binenta. Yan po ang gagawin ko bilang mayor ng Maynila kung ako man yung naging mayor ng pandemya. Thank you. Thank you so much. More questions? From Manila Bulletin Entertainment, Mr. Abirek Hila. Two questions pero tutuwigin isa na lang. Number one, may sama na loob ka ba or galit sa mga katunggali mo? And how do you feel about yung hindi pagkakaunawa nila Isko and Unang-una, wala po akong galit sa kanila personal. Actually, idol ko nga siya dati. Akala ko kasi kagaya ninyo. Akala ko rin magaganda yung mga proyekto. Pero nung nalaman ko na, nalaman ko yung mga pagbebenta, nalaman ko yung mga pangungutang, nawala yung respeto ko, nawala yung pagpiling ko. Parang nagamit lang yung pandemya, nagamit yung Manila para sa personal na interes. Nakita ko yung mga proyekto, parang ampaw lang. Kumbaga, parang naglinis ka sa labas, pero yung loob madumi pa rin. Naging sanhilan to ng katiwalian. Bilyong-bilyong pag-aari ng Maynila na wala, hindi natin alam saan ang punta. Hindi ko alam kanino binenta, magkano, ano ito, bakit yung tinago? Hanggang ngayon, wala pa rin pong explanation niya. Ito yung pilit iniiwasan ng mga nagbenta. At ang nakakatawa pa, dinadaan sa drama ngayon. Panoorin niyo ang mga proclamation rally at drama ngayon. Gusto kong malaman ng mga Manilenyo, gusto ko magising ho kayo. Huwag na ho kayo magpadala sa mga acting. Huwag na kayo magpadala sa mga drama. Best actor ho ito. Artista. Para sagutin yung pagbebenta, ang sinasabi, ganito ho ang narrative at kwento. Kung kayo ay mga magulang, kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, kung wala kang may pakain sa mga anak mo, anong gagawin mo? Magbibenta ka at mangungutang. Tama ho ba, Nay?
Tapos ang tatanungin mo nanay, walang magawa, kundi sabihin, tama, oo nga. Pero alam niyo po, kung ang alam niyo lang ay mangutang at magbenta, wala na akong mangyari sa Maynila. Mga kababayan ko Manileño, huwag na ho tayo magpapadala sa mga ganitong drama, sa mga ganitong pambubula. Panahon na ho para magising tayo. Tagal na natin pinagluloko. Tagal na natin tinutulogis. Sa totoo lang, baliktad Huwag na ho magpadala sa ganitong drama. Diretsuhin na natin. Diretsong sagot, diretsong plano, diretsong plataforma. Yan ang kailangan natin para magpagkaroon ng pagbabago sa Maynila. Sa pangalawang tanong mo, ano masasabi ko sa mga away nila? Maraming salamat. Dahil nalaman namin yung mga issues ninyo. Nalaman namin yung mga ginawa ninyo. Dahil dati sila ko yung magkasama. Sila yung nakakaalam ng sikreto ng isa't isa. Dahil sa pag-aaway nila, sinasabi ng isa yung problema, sinasabi niya yung mga maling ginawa ng isa, sinasabi naman ng isa yung ginawa ng isa. Actually, puro siraan. Siraan na sila na siraan. Kung sila hindi nila maayos yung mga sarili nila at ang grupo nila, paano nila ayusin ang Maynila? Ang sama, no? Ito yung tinatawag na classic na pamumulitika. Personal na paninira, pati nga ako nadadamay. Nadadamay na ako dahil naging kalaban na rin ako hindi naman ako lumalaban sa kanila Ang pinaglalaban ko yung mga Manileño Hindi sila tinitignan kong kalaban ko. Ang tinitignan kong kalaban, yung korupsyon. Yung paglinis, hindi lang sa labas. Hindi lang yung basura sa labas ng Maynila, pati yung basura sa loob ng City Hall. Yun ho ang lilinisin natin dito sa Maynila. Next question. Next question. Reporter from Baby Premium at Santos. Sir Pat Santos. Sir, welcome po kayo sa Manila Reporter. Ngayon na natin kayo nakatulong para. Maraming salamat po. Sir. Anyway, okay na. Sir, itong tanong, bilang veterano na rin ako, reporter. Ilang mayor na ito pinover ko, sir. Wala kila. Ang problema ng Maynila, yung paglobo ng populasyon. Lahat ng mga sawit sa kalayunan, ito na ulit pag-asa. At takasan nila, iiwanan nila yung mga sakahan nila, yung kabuhayan, ibibenta, magsasapa lang sa Manila. Tila, wala akong katutunan yung sa IKEP. Yung mga mula ko sa Maynila, umaalis na. Hindi ba na wala nagtatay? Tuon ko yun. Nagkasampalo ako sa Loreto, kita ko, wala na iba Inadala kami natitira. Ngayon po ganito ang tanong mo, how do you address yung ganyan migration now? Unstoppable migration. Ang bumaba ang isang barko, malamang sa malamang, siguro 100 o 200. Kasi ang Maynila, kalat-kalat yan. So how do you see yung pananaw mo na bata ka, at least maganda yung vision mo na Yes po. may pananaw ka sa kumbaga, sinasabi nilang problema mo palagi. So how do you see yung problem na kahit anong laki nakita ng Maynila, ang daming kailangan gumanon, hindi matutunan ng isang lokal na gobyerno na yun, paano mong bigyan yung mga social, nila, housing, school, yung food, jobs, paano siya? Maynila. Yung tanong niya sir, napakalawak. Parang kailangan ko yatang sabihin yung lahat ng programang gagawin ko para sa buong Maynila. Dahil it involves everything, all the aspects from housing, to healthcare, to livelihood, to policies, to security, to transportation. Halos lahat ho sakop nung inyong tanong. At hindi naman natin maiiwasan yan. Lumulubo ang populasyon sa Maynila. Dumadami ang mga galing probinsya na pumupunta ho dito sa Maynila. Kaya hindi lang naman Maynila ang kayang sumold ng yan.
aaminin ko sa inyo, it will take not just Manila, but the whole country. Coordination between the local and national, and even other cities around around Manila. Dahil ito po ay problema ng buong bansa. Paglobo ng populasyon, pagdami ng mahihirap. Ang sinasabi ko lang ho, dito ho sa aking programa para sa Maynila, ay susolusyonan natin yung mga kaya natin kontrolin, kaya natin bigyan ng mga short-term at long-term na mga tulong. Kasi ako po ay nanggaling doon. Galing ako sa hirap. Isa ho yung mga magulang ko na galing probinsya na pumunta rito at naghanap ng oportunidad para ho umasenso. Ngayon, ano ba yung mga nangyari sa amin? Bakit umasenso ho kami? Meron ho kaming mga bagay na ginawa. At yun din po ang gusto kong itulong sa bawat Manileño. Kaya nga ulit, babalikan ulit yung plataforma natin ng KKK. Yung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Diyan ho natin ibubuhos ang pondo ng Maynila. Hindi kung saan-saang project na nagkakaroon ho ng korupsyon. Alam niyo, napakadali naman magpatayo ng mga kung anong-anong multipurpose hall, basketball court, building na ganito. Mas gusto nga yan ng mga politiko eh. Bakit? Nandyan ho yung kickback eh. Alam niyo naman lahat yan. Nandun yung SOP there. Alam niyo po, kahit sino nga mag-mayor dito, kahit si Aling Tasing, kaya naman magpagawa niyan eh. Hindi kailangan na nag-iisip na magpagawa ng ganyan. Ang wala ho sa Maynila, yung pamumuno na malinis. Yung ang unang pa-priority ho, yung mga tao. Kung yung pondo ay ilalaan nyo doon sa pinaka-prioridad, katulad nga nung sinabi kong kalusugan nila, edukasyon at kabuhayan, mabibigyan ng laban ang bawat Manileño. Bakit itong tatlong kayang-pili kong ginagawa at sinasabi sa inyo? Ito yung ginamit ko eh, para mangat ko sarili ko, yun din ang gagawin ko at ibibigay ko sa bawat Manileño. Ang lagi ko pong sinasabi, tutulungan ko silang tulungan ang mga sarili nila. Hindi ito panandali ang tulong. Hindi ito short-term na ayuda na ginawa nila nung pandemic na pinagyayabang nila. Hindi ko kayo ginutom ng pandemya. Ano, nagbigay ka ng ilang food packs, hindi mo na ginutom ang Manileño? Ganun ba yun? Short term yun. Sandali lang yun. Pagkatapos ng isang buwan, wala na yun. Pero pag binigyan mo sila ng tamang kalusugan, ng edukasyon, katulad ng nangyari sa akin, graduate ako sa UP, nabigyan ng oportunidad sa buhay. Pag nabigyan mo sila nun, at nabigyan mo sila ng kabuhayan, pwede na nilang tulungan ang sarili nila at mainangat ang sarili nila sa kahirapan. Yun ang lagi ko sinasabi. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, ipapanalo ko po ang kwento ng bawat Manileño. Template ng isang SP. Next question. Si Tata Jess, paso lang. Magandang umaga po, Mayor. Sa nakita ko po yan, sapagkat ako po ang pinakamadala ng reporter for Philippine City Council sa Manila. Meron mo nag-absent from 1988 hanggang sa kasalukuyan. Kaya ang programa ko po sa Renfrew, ngayon lang kahapon, ngayon lang bukas. Ano ba ang tanong sa lahat ng Rio, sinasagot ko, sino maraming nakaw, sino maraming, lahat nila tayo sagutin. Dahil hindi po ako nag-absent ng council from 1988 hanggang sa Rio. Ang programa po sa Manila, ito po kahapon na yung problema. Pagdating po sa pangako, madali po pangako. Pero, ang tanong, yung pagmamahal mo ba sa Manileño ito po? At higit sa lahat, gaano ba katotoo kung ikaw ay kausap ng mga mamamayag? Kapag kami po, mga mamamayag ng Manila City Fiesta, kailanman ay hindi nagbago ng pagtingin sa mga mamamayag. Kaya kahit sinagaling, inalabas po namin ang totoong kaganapan. Yan po kinikilala ang Manila City Fiesta. Kaya ako, lahat po na naging mayor, nakasama ko at alam ko kung sino pinagmasama at hindi maganda. Sa ngayon po, sa pangalan po ng Manila, ang kailangan na namin ay tunay na paglilingkod para sa taong bayan. Kano po kayo po maglingkod sa bayan at paano kayo sisiguraduhin ng mamayan na kayo nga ang dapat pamahalan ng Manila. Maraming salamat po. Yan ang pinakamagandang tanong na narinig ko ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo.
Talagang kayo ang pinaka-veterano rito at puno ng wisdom. 82 years old. Parehas tayong galit, sir. Galit na ako sa korupsyon, galit ako sa maduduming trapo, galit ako sa mga magnanakaw. Kaya ako nandito dahil sa parehong rason na kinagagalit mo. Kailangan ako ng tunay na pagbabago rito. Sabi mo, marami na akong nangako, marami na nagsilbi, pero walang nangyari. Kaya ako nandito para dalhin nga yung pagbabago. At sinabi ko rin, hindi naman ako nangangako eh. Lahat ho ng sinasabi ko, ginawa ko na at ginagawa ko matagal na. Yung programa ko sa kalusugan, kaalaman, at kabuhayan, alam niyo naman lahat eh. Ginagawa ko na yan dati pa. Hindi ko ho pangarap maging mayor. Ako ho unang tumakbo sa pamilya ko. Hindi ko ho pangarap sagutin lahat ng problema ng Manileño. Pero dito ho ako dinala ng tadhana. Sir, galing ako sa wala. Alam ko pakiramdam ng wala. Galing ako sa wala. Nakikita ko yung mga kababayan ko naghihirap. Hindi ko alam anong plano ng Diyos sa akin. Binigyan niya akong talino. Ginawa niya akong valedictorian, presidente ng student council, nag-aaral ako sa UP, ginawa niya akong inhinyero, ginawa mo akong presidente, CEO na iba't ibang kumpanya, pati international companies, pinaasenso ako, binigyan ako ng sobra-sobra ng Panginoon. Hindi ko alam ano yung plano niya sa akin, pero dinala niya ako sa pagtulong. Ngayon na nasa posisyon ako ng pagtulong, nahanap ko na po yung rason. Nakita ko na, nalaman ko na yung calling ko. Ito na ho ang purpose ko. Pangarap ko magkaroon ng sustainable village dati, sir. Akala ko gagawa ko ng sarili kong village na magkakaroon ng sariling ospital, palengke, kabuhayan, pabahay. Hindi ko alam, ang gagawin palang magbibigay sa akin sagot ng Panginoon, Maynila ang solusyonan ko. Yung 20 years kong experience sa pamumuno, sa mga negosyo ko, pagnenegosyo, pagsasalita ko, dito ko pala dadalhin sa Maynila. Mga kababayan ko, halos lahat ho ng meron ako. Lahat ng pinaghirapan ko, halos binigay ko ho sa mga tao. Minsan ko lang ho iaalay sarili ko. Ito yung lagi kong sinasabi. Ngayon ko lang ho iaalay sarili ko. Hindi ko na ito ulitin. Binigay ko na ho lahat at ibibigay ko lahat. Kayo ho mag-decide kung tingin nyo, gusto nyo yung luma. O sa ngayon, nararamdaman nyo ko na lahat ng meron ako din, bibigay ko. Wala akong pangako, lahat ito ginawa ko na. Wala akong ibang gagawin. Sabi ko nga, puro pagtulong, kabutihan at pagbabago. Isa lang pagyayabang ko, hindi ko pag-iinteresan yung pera ng Manileño. Lahat ng pera niyan, didiretso ko sa inyo. Ang makikinabang dito at ang priority ko, ang mga Manileño. Sana po, hindi nagsasalita ko, paniwalaan nyo. Sana maramdaman nyo po ako. Alam ko, hindi lang naman sa salita to. Magagaling magsalita yung mga kalabang ko. Matatamis ang dila nito mga to. Pero ngayong araw, ngayon nyo ako nakilala, ngayon nyo ako nakita. Maramdaman nyo po ako. Maramdaman nyo at malaman nyo sa mga sarili nyo ang tunay na intention ko para sa bawat Manileño. Maraming salamat po, Mayor. Sakasakali po kayo maging harap ng Mayor ng Lungsod ng Maynila. Ang tanging pakiusap po ng Manila City Press Club ay tingnan nyo ang karamihan sa lahat po ng barangay dito sa lungsod ng Maynila ay walang sariling lote. Kung kayo po magiging mayor, ay kinakailangan po mapunduhan ang bawat barangay bureau upang sa gayon po magbago ang lungsod ng Maynila. Sapagkat lahat po yan ay hindi lupa ng barangay kundi umuupak po sila. Tama po yan. Isa rin yan sa mga importante tugunan, yung mga pabahay. Ang problema nga, sir, mga ma'am, balikan natin ang problema rito sa Maynila. Corruption, palakasan. Kahit magtayo ng pabahay ang mga yan, yung ibang kalaban natin, ang unang magkakaroon ng pabahay, hindi naman yung mga tunay na nangangailangan eh. Ang mabibigyan ng pabahay, yung mga supporters sila, mga tauhan nila. Kung yun ang nauuna at hindi laging tapat, hindi nauuna ang mga pinanangangailangan, magiging cycle na ho ito. Wala na ho talagang magbabago. Kaya nga sabi ko mga kababayan ko, minsan lang ho, sa mga buhay natin, hindi ko inihiling na iboto nyo ko.
Hinihiling ko lang, bumoto kayo ayon sa konsensya nyo. Hindi po panalo ko ang panalo ng Maynila. Ang panalo ko po ay panalo ng bawat Manileño. Kasi pagkatapos ng eleksyon na to, ganun pa rin ho ang buhay ko. Walang magbabago yung mga negosyo ko, nandyan pa rin. Gagawin ko yung mga dati kong ginagawa. Pero, kung hindi man tayo pinalad at sila rin, hindi ko na alam ano mangyayari para sa mga kababayan mo sa Manila. Limited edition pala itong over-rest yun, no? Next question. Last two short questions na lang po kasi may mananampay na kasi. Sige lang, okay lang po. Kay Sir Jojo, Panaliga. Okay yun. Sir. Mayor SB, actually yun ang hindi maubos maisip ng mga bashers na yung mga hindi naniniwala sa inyo na maayos naman na yung buhay nyo, maganda na. So bakit pa? Bakit nyo pa ito ginagawa? Gaya nga ng tanong mo, halos nakuha ko na nga lahat. Halos karamihan ng pangarap ng mga kababayan natin. I'm so blessed. Bahay, kotse, pag-aari, mga gamit. I'm so blessed. Big girlfriend, syempre. Anyway, dito po ko dinala ng Diyos eh. Dito ko dinala ng Tagana. Pinakita sa akin yung kalagayan ng mga Manileño. Dito ako papunta eh. Hindi naman ako papunta ng Maynila. Hindi ko nga pangarap maging mayor eh. May iba akong tinatahak na landas eh. Pero dito pinakita sa akin, pinaramdam sa akin. Naramdaman ko sila first hand. Nung nagbigay ako ng tulong, nagbigay ako ng kabuhayan, ibang klaseng saya yung naibigay sa akin. Yung saya nakita ako sa mga mata nila, tripling saya yung nabigay sa akin. Alam niyo ho, araw-araw numikot ako. Ang dami nagpapasalamat. Mga natulungan ko, mga nabago kong buhay, mga umaasenso. Kagabi lang, nasa focus ako sa Tahanan San Andres. Ang daming umiiyak, pati ako naiyak. Mga natulungan ko. Yung iba, umiiyak. Hindi ko pa natutulungan, pero dahil nabigyan ko ng pag-asa, pagod na ako gabi, pero sabi ko dahil sa mga taong to, kaya lalo ko nagsisipan. Dahil sa mga taong to, lalo kong gustong lumaban. Kaya nga sabi ko, ibibigay ko po lahat ito sa laban na to. Ilalaban ko sila hanggang dulo at ipapanalo ko po ang mga Manileño. Sir Lexi, Meron pa. Okay na. Sir Lori, kasi importante raw yun. Magandang hapon, patanghali, umaga pa rin. Ayan, Mayor, may Mayor. Ang iyong kalaban na sinasabi ay matigas, solido kalaban mo pa rin. Ang pader na ito ay galing sa mahirap. Ginamit ang mahirap, yumaman. Yun ang aking opinion at talaga. Ikaw, galing sa mahirap, nagnegosyo, yumaman, tumutulong ngayon sa mahirap. Tanong, kumpleto ka sa buhay mo, mamahalin milyon ang mga sasakyan mo. Kita ko ang mga paintings mo, milyon din ang halaga nito. Milyon ang bahay mo, hindi lang isa, hindi dalawa, mas marami pa. Nakapunta ka na ng iba't ibang bansa, halos ng buong mundo, naikot mo na. Prangkahan, derechahan, milyon ang halaga ng mga kilo mo. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, marami sila. At meron pang nagkakahalaga ang kilo mo na 100 million ang isa. Lahat nasa iyo na. Mamahaling damit na nakita ko, branded lahat yan. Nakita ko rin ang mga sapatos mo, mamahalin din lahat yan. Prangkahan, derechahan. Kahit hindi ka tumakbo na mayor ng Maynila, mabubuhay ka at nabubuhay kang marami. Ito ang tanong ko sa iyo. Bakit gusto mo na sumakit ang ulo mo, makaharap mo ang mga taong may hirap, puno ng problema, ang babalaga, ang layunin, ang isang resource? Maraming salamat po, sir, sa pagpuri sa akin. But, alam niyo po, kaya ko po ginagawa yung ginagawa ko. Dito po ako masaya eh. Sa pagtulong, sa pagbago ng buhay.
Galing ako sa wala, alam ko yung pakiramdam ng wala. Alam ko rin yung pakiramdam ng pag-angat. Marami na akong natulungan, marami na akong nagbagong buhay. Sobra-sobra yung blessing sa akin ng Panginoon. Hindi to para soloin ko, kundi para share to sa mga tao. At ngayon, nalalagay ako sa sitwasyon na to. Binigyan ako ng talino. Hindi lang naman resources sir ang binigay sa akin. Hindi lang naman kayamanan. Alam mo, binigay sa akin ng Panginoon, talino, experience, leadership, at pinaka-importante yung puso. Yun ang sa tingin ko pinaka-importante. Hindi naman ito patalinon, hindi ito pagalingan. Maraming magaling, maraming matalino. Sa sobrang talino, nagiging tuso. Naiisip nila yung isang bagay, maging oportunidad sa kanila para makapagkurakot. Mali, nauuna yung sarili. Ang dapat nauuna yung mga tao. At yun lang ang pwede kong maipangako sa mga kababayan ko sa Maynila. Wala akong interes sa pera ng Maynila. Gaya na sinabi nyo, meron ako eh. May negosyo ko eh. Ako pa nga yung nagbibigay, ako pa nga yung magbibigay ng extra eh. Wala akong babawi, dadagdagan ko pa, titripling ko pa, mas titindihan ko pa. Kung kaya kong gawin yan galing sa sarili kong bulsa, imagine niyo anong kaya kong gawin sa pera ng Maynila. We have 25 billion na budget sa Maynila. Ano ba naman tulungan mong bigyan ng kabuhayan to mga kababayan natin para kumuti may hirap? Ano ba naman pag-aralin nyo itong mga anak nila ng libre, bigyan mo ng libreng allowance, ng bags, ng sapatos, para makatapos din ng scholarship, para mabigyan ng oportunidad katulad ko. Nakapagtapos ako eh. Kaya nakalaban ako sa buhay. Ano ba naman bigay nyo yung nararapat para sa mga tao? Ang nangyayari kasi bago pa makarating sa mga tao, bawas na. Imbis tao yung umasenso, ang umaasenso yung namumuno. So balikan ko po, yun lang ang pwede kong ibigay sa mga tao. Kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon, ito na ho yung calling ko. Dito ho ako masaya. Actually, parang gift to eh. Feeling ko nga dito ako magaling eh. Kasi nakakaisip ako ng paraan para sa bawat tao. Ano yung kailangan? Minsan, ano yan eh. Hindi lang talino yan eh. Gift yan eh. Nakakapag-isip ka ng paraan para mapaunlad at matulungan yung mga tao. Malinis na puso, malinis ang pamamalakad, yun po yung dadali ko sa Maynila. Ito po ang aking purpose sa mundo. And fulfilling this purpose brings happiness sa buhay ko. Yun last question. Kung dati, isinisigaw ng mga tao at nakalagay sa mga slogan mo, bagong mukha, bagong Maynila, Sam Versosa, nanganak na yun. Ang isinisigaw ng mga tao, Sam Versosa, huwag sayangin. Ano ang comment mo? Ay, kakaiyak yan. Pinag-uusapan namin yan. Pinag-uusapan namin ng team ko yan. Minsan naiiyak ako kasi sabi ko sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, minsan ko lang iaalay sarili ko. Ibibigay ko lahat para sa inyo. Lahat ng resources ko, lahat ng meron ako, katawan ko, pagod ko, puyat, lahat ng meron ako, ibibigay ko sa inyo. Talino ko, lahat ng blessing sa akin, ibibigay ko po sa inyo. Sabi nga, minsan ko lang ialay sarili ko. Sana, di nyo lang marinig yung mensahe ng pag-asa at pagbabago. Sana maramdaman niyo po. Wala akong ibang intention sa Maynila. Wala akong ibang sariling interest. Ang interest ko lang, interest ng kanila yun. Gusto kong dalhin yung pagbabago. Pag natapos ko lahat ito, ay ilatag ko lahat ng pagbabago. Magiging masaya ako na yung mga susunod na henerasyon, yun ang susundan. Mailatag ko lang lahat ng mga reforma sa City Hall, sa gobyerno, sa pamamalakad. Masaya na ako. Ngayon ko po inaalay sarili ko para sa inyo. Sana nga po huwag yung sayangin. Dahil minsan lang po ito. Hindi ko po pinaghayabang po. Kasi syempre, minsan nakakapagod din. Hindi ho madali itong laban na to. Bukod sa na inuubos ko po yung resources ko, sinasacrifice ko yung personal na buhay ko, nasasaktan din ho ako.
grabe ho ang mga kalaban natin. Sobrang veterano. Hindi lang veterano sa pagkagaling magsalita, veterano na rin sa paninira. Nakakasakit. Fake news, fake vloggers, fake trolls, binabaliktad yung mga naratibo, binabaliktad yung storya. Alam ko naman yung pinasa ko pero kahit alam kong trolls at kahit alam kong sila yan, nakakasakit din po. At hindi naman ito yung pinangarap ko sa buhay ko, pero binigyan ako ng ganito ng Diyos binigyan ako ng talino, tibay ng loob, ng resources, ng kakayanan para magsilbi. Kaya binibigay ko ito lahat para sa mga taga Manila. Maraming salamat. Okay.